So what's up mga botchog? Panibagong araw, panibagong pagkakaabalahan na naman nga. Abay syempre araw ng linggo, syempre day off natin yan. Pero wala muna tayong tinda-tinda ngayong araw. Dahil nga may nararamdaman tayo at masama nga ang aking pakiramdam. Pero syempre kahit may nararamdaman tayo, hindi ako sanay na walang ginagawa pag day off ko. Kaya naisipan ko na lang linisin tong plat namin para naman maayos-ayos na, kasi matagal-tagal ko na rin hindi nalilinis to. Kaya syempre maghihilamos at magtututbrush muna ako para naman fresh ang kuya nyo. Kupal ka ba, boss? Siyempre yan nga yung lilinisin ko, ang kalat, di ba? Parang mga ano lang mga lalaki kasi, siyempre di ba pag galing sa trabaho, higa na, tulog na, hindi na liligpitin yung mga pinagubaran. Idadamay ko na nga rin dyan yung mga higaan ng kasama ko. Siyempre, pangit naman kung sa akin lang yung malinis, magkakakwarto kami. Pero bago ko linisin yung kwarto namin, uunahin ko munang isa lang tong mga uniform ko para habang naka-timer siya, sinasabay ko na rin ang paglilinis ko. Hindi sayang ang oras, kaya nga times is gold, di ba? Buti na nga lang maganda tong washing na napunta sa amin. Hindi mo na nga kailangan banlawan, isasampay mo na lang. Isiset mo nga lang siya sa oras na gusto mo at pagkatapos nun isasampay mo na lang. Apaka-basic at bawas nga pala sa trabaho, di ba? Kaya nga inumpisahan ko na nga tong linisin muna yung pwesto ko para naman maayos-ayos na at pagpawisan na ang kuya nyo. Totoo nga, nawawalan na nga kami ng time maglinis ng kwarto dahil nga pag galing sa trabaho, kahit natuunahin mo na lang talaga ang tulog kasi 12 hours duty. Gigising ka ng alas 4 ng madaling araw tapos uuwi ka ng alas 5 ng hapon. Sobrang hirap dito bilang isang OFW, pero kailangan nating tiisin para sa pangarap natin sa pamilya natin na guminhawa ang ating buhay. Kaya nga ako minsan kahit masama pakiramdam ko, tinitiis ko na lang pumasok kasi sayang. Dahil dito sa company namin, pag umabsent ka at wala ka namang pinakitang sick leave, bibigyan ka nila ng waraga. Magkano rin yun, di ba? Waraga, yun yung cut salary. Kakaltasan ka na nila ng 200 sa sahod mo. 3,000 na rin sa pera natin sa Pinas yun. Ang sakit din nun, di ba? Kaya nga yung nagkasakit ako ng mga ilang araw, hanggat kaya kong pumapasok na lang ako. May baon na lang akong biogesic para pag sumama pakiramdam ko, iinom ko na lang ng gamot. Pero ngayon medyo okay naman na ako dahil ilang araw na rin akong nakakapagsuog. Kaya medyo guminhawa na nga rin nga yung pakiramdam ko. At maiba na nga tayo ng kwento mga botchog. At dito na nga sa part na to, lilinisin ko na nga tong divider namin dahil nga tapos na akong maglinis dito sa higaan ko. At papalitan ko na nga rin ng kortina yan, mukhang nabubulok na ang itsura. At ayan nga, inalis ko na nga yung mga naka-stock na hindi naman na kailangan gamitin at ibinalik ko lang yung mga pwede natin gamitin dyan. At nakadampot nga ako ng kortina na hindi na ginagamit at binalik ko lang nga din yung mga cologne at mga lotion na ginagamit ko. At ayan nga, patapos na nga tayo sa parte ng aking pwesto. At ito nga, pinagkukulunan ko na ng air freshener strawberry flavor. So yun na nga, dito naman nga tayo sa pwesto ni Kuya Mo Philip. At pinag-aalis ko nga lang yung mga nakatambak sa kama niya. At ipapasok ko nga lang dito sa may locker. Kasi nga wala na nga rin siyang time mag-ayos ng kanyang pwesto. Tingnan nyo naman, ang gulo-gulo rin, di ba? Kuya Mo Philip nga pala, mas maaga siyang pumapasok kaysa sa amin. Kasi ang pasok niya alas 3 ng madaling araw. Kami 4:30 pa kami umaalis. Kaya bitin na bitin nga siya sa pahinga dahil uuwi siya ng 4:30 tapos konting tulog lang, gising na naman ng alas 2 ng madaling araw. Sobrang hirap talaga, pero kailangan namin tiisin dito kasi para nga sa pamilya, di ba? Dinamay ko na nga rin sa paglilinis yung pwesto niya at hindi naman siya iba sa akin, di ba? At ayan na nga, konti na nga lang matatapos ko na dito sa pwesto ni Kuya Mo Philip at isusunod ko naman dito sa pwesto ni Kuya Mo Jiboy. Yan, Botchog Philip, kung napapanood mo to, alam mo naman na kung ano ang kapalit. Mamasahihin mo na lang ako mamaya dahil napagod ako sa paglilinis dito sa pwesto mo. Kupal ka ba, boss? Nagmukhang kwarto na nga, di ba? Okay na nga yan, at doon naman tayo sa pwesto ni Kuya Mo Jiboy Long. Dito na nga tayo sa pwesto ni Kuya Mo Jiboy. Ang laki nga ng kama nito, parang master bedroom kasi dalawang kama nga to, pinagdikit niya. Pero basic nga lang sa atin linisin to kasi hindi naman ganun kadumi at ayusin ko nga lang yung sapin niya dito. Pero bago ko nga ayusin yung kama niya dito, magpa-practice muna nga ako dito mag-vertical, pero hindi ko na yata alam kung paano gawin yun at nahihirapan na ako sa sobrang laki ko. Pauso ka, boy! Dati nga naalala ko pa dun sa bahay namin sa Bulacan, ganyan yung kama namin, nagtatamblingan kaming mga bata pa kami. Pero ngayon ay hindi ko na nga kaya kasi sobrang laki ko na nga. Sobrang hirap na nga magpapayat.
Parang 1 linggo nga lang ako nag-workout ay tinamad na nga akong sundan. Paano ba naman 12 hours duty ka sa trabaho tapos uuwi ka sa accommodation? Siyempre hahanapin mo talagang kakainin mo ay kanin kaya talagang mahihirapan ka talagang magpapayat. Parang hindi ko na nga matutupad na pag-uwi ko sa Pinas ay may abs ako. Paasa ka boy. So eto na nga malapit ko nang matapos tong master bedroom ni G-Boy. Iway nga lang to kasi nga kuripot nga yung tropa ko na yon. Hindi nga rin iba sa akin yan si G-Boy kasi nga nung kabataan namin ay kaming dalawa yung magkasama. Yung time na ako lang nakatira sa bahay namin sa Bulacan na walang tubig, walang kuryente. Tapos sasamahan niya akong matulog doon tapos walang kain kasi nga walang pambili kaya nga minsan dumidiskarte kami, sasama kaming manghuhuli ng hito tapos babayaran kami tag 50 tapos ibibili lang namin ng walang kwenta. Diba? Pangit naman ko sa akin na yung malinis, diba? Kailangan maglilinis ako. Ito kasi yung sa akin. Ayan. Siyempre, kailangan pag malinis to, maganda, malinis din yan, diba? So, magwawalis na lang ako. Yun. Let's go. So yun na nga, natapos ko na nga linisin yung mga kama namin at ito na nga inumpisahan ko na nga yung pagwawalis at matatapos na nga tayo agad sa pagwawalis at minamadali ko na nga rin talaga maglinis kasi sobrang dami ko pang gagawin, di pa nga ako tapos maglaba dyan. Nga, isprayan na natin ng pang-finishing air freshener strawberry flavor galing sa Kamsa-Kamsa, binili namin kaya nga pag naubos yan at bibili ko ulit kasi sobrang bango niya talaga sa kwarto. Yun. Medyo tapos na. Pasilip ko sa inyo, ha. Tara. Eto na nga, ipapasilip ko na nga sa inyo yung nilinis ko at ayan na nga, nagmukha na nga siyang kwarto. Napakasarap tulugan nga niyan at sobrang bango pa. Mabango pa sa jowa mo. Kupal ka ba, boss? At ayan nga, ipapasilip ko nga sa inyo at may pa-family picture pa nga ako dyan. At konting tiis na nga lang ay magkakasama-sama na ulit tayo. Dahil sa January, 1 taon na nga kami. Ganun nga lang kabilis ang taon dito. Hindi mo namamalayan, matatapos na nga yung kontrata mo. At hindi na nga ako magdadalawang isip dahil 2 years nga lang talaga ako dito. Hindi na ako mag-e-extend. Dahil nagdesisyon na nga kami mag-asawa na mag-business na lang kami sa Pilipinas. So, all goods na. Nalinis ko na lahat. Ngayon, magsasampay naman ako ng nilaban ko. Tara, tapos na siya. At ayun na nga, natapos na nga yung nilalaban ko. Tahanguin ko na nga yung nilaban ko. Sobrang quickie nga maglaba dito dahil hindi ka na hassle magbanlaw-banlaw pa. Hindi katulad sa ibang plat sa mga tropa namin. Iba yung washing nila. Kailangan pa talagang banlawan tapos isa lang sa dryer. At ito na nga, pinagsasampay ko na nga yung mga puti ko dahil isusunod ko naman dyan yung mga decolor. At hindi pa nga natatapos dyan yung gagawin ko dahil maya-maya pagtapos ko dyan magsalang ng decolor, lilinisin ko naman na tong plat namin. Pero bago ko linisin yung plat namin, mamapin ko na tong kwarto para solid talaga yung paglilinis ko dahil sobrang bango nga rin itong pinangmamap ko dahil nilagyan ko na nga siya ng Sunrox at dinamay ko na nga rin dito yung sa plat namin. At hindi ko na nga rin na-videoan yung mga kalat dyan sa plat kasi nawalan na rin ako ng time, minamadali ko na talaga yung paglilinis pero ang daming nakatambak dyan sa lamesa, sa kusina pero ginawa ko, nilinis ko na lang. Dahil pagtapos ko nga rin maglinis dyan, pupuntahan ko yung tropa ko na kakarating lang dito sa Jeddah dahil marami rin akong sabay sa kanyang Filipino foods. At ayun nga, shoutout nga pala kay Jason at kay Melchor yan. At saludo ko sa inyo dahil nilakasan nyo yung loob nyo para magtrabaho dito sa Saudi. Payo ko lang sa inyo at focus lang tayo sa goal at tipid-tipid, huwag masyadong magastos, yun lang. Syempre, unahin ang ipon, hindi yung iPhone. At ingat-ingat din tayo sa mga pupuntahan natin dahil wala tayo sa lugar natin. Yun. Yun nga. Diba? Namili kami kagabi. Ayan yung mga binili namin. Oh. Mga bagong baso. Yan. Sinetap ko na dyan. Yan. Okay na ulit yung kusina. Masarap na ulit magluto. Nandito ko nilagay yung mga kaldero. Ano? Sheesh! Yun. Kailaman pa ba yung rep? Uy, malinis. Hindi pa nakakapamili. Ayan. Yan nga. Tapos na tayo sa linisan. Mamaya magluluto naman ako ng pupu tripping ko. Let's go guys. Hanggang dito na nga lang. At nakita nyo naman. Ang dami natin ginawa. Hindi kasi ko sanay na wala akong ginagawa. Ngayon, may padisco pa nga ako dito. So, pahinga time na.
Pagod! Pero sulit naman dahil pinagpawisan ako, lumabas yung pawis ko. Yan. Para na rin ako nagsuob. Yan guys. May sakit muna ang pogi. Bye-bye!